tungkol sa kanyang buhay. Inaya ng magkakapatid si Jose sa damuhan upang maglaro. Naglaro ang magkakapatid at Jose sa damuhan, ngunit si Jose ay kinawawa at binugbog nila. Pauwi si Jose patungo sa kanilang bahay. Nasalubong niya ang kanyang itay sa daanan. Oh, Jose, ano nangyari sa'yo? Wala po ito, itay, tara, umuwi na po tayo! Umuwi si Jose at itay sa kanilang bahay upang kumain ng hapunan kasama ang magkakapatid. Jose, meron kang nais bigay sa'yo. Ano po yan, itay? Ay, ang ganda, bagay na bagay po sa akin ito. Maraming salamat po, itay. Ipinainggit ng magkakapatid ang ibinigay ni Itay kay Jose. Galit at inggit ang naramdaman nila. Inaya ulit ng magkakapatid na pumunta sila sa damuhan kasama si Jose. Ngunit isa na pala itong hakbang para itulak siya sa mataas na bangin. Tara, Jose, punta tayo sa damuhan. Sige! Tara, mga kapatid ko, alam na namin ang gagawin sa kanya. Teka, mga kapatid ko, saan niyo ako dadalhin? Ba't niyo ako hinahawakan? Mga kapatid ko, itay, tulungan mo ako, mga kapatid ko! Hanggang sa tinulak ng magkakapatid si Jose sa bangin, dala ng kanilang galit at pagkain. Ah! Diyos ko, bakit niyo ba ako pinabayaan? Patawarin mo ba ang mga kapatid ko? Pinenta ng magkakapatid si Jose sa mga Ehipto. Doon ay pinagbili siya kay Potiphar. Nagtrabaho ng mabuti si Jose para sa Panginoon niya. Si Jose ay lumaki ng isang makisig, malakas na lalaki. Pagkaraan ng ilang araw, si Jose ay napagbintangan salang hindi niya ginawa. Siya ay nakulong ng mahabang panahon. Lumipas ang maraming taon, si Jose ay nakalaya na sa bilang buhay. Si Jose ang napili para mamahala sa pagtitipon ng mga pagkain. Naging pangalawa si Jose sa pinaka-importanting tao sa buong Ehipto. Pagkatapos ng 8 taon, nagkaroon ng tagutom. Nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid. Pinapunta sila ng kanilang tatay na si Jacob sa Ehipto.